Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Ikaw ba ay nasa edad 50 years old pataas na? Nais mo bang maging member ng SSS at ma-enjoy ang lahat ng benepisyo nito? Hindi pa ba huli ang lahat? Paano kung malapit ng mag-60 years old na? Pwede pa kaya? Ang lahat ng ito ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Dapat alam mo to. Hindi pa huli ang lahat. Edad 50 pataas, pwede pa bang maging member ng SSS? Paano ang dapat gawin? Tara alamin natin. Alam niyo po bang hindi pa huli ang lahat para maging member ng SSS at maging isang pensioner? Dahil walang age limit ang SSS membership. Kahit 50, 55 o nasa 60 years old ka na ay pwede pang maging member ng SSS. Huwag lamang lumagpas sa edad na 65 years old. Unang dapat gawin ay pumili ng membership type. Kung kayo ay isang voluntary member, self-employed o OFW member, mag-register sa SSS website kung saan need natin mag-apply ng SSS number bago tayo magpunta sa any SSS branch. I-type nyo lang apply SSS number online, lalabas na po dyan ang link para makakuha po tayo ng temporary SSS number. Yan po ang ipapakita natin sa any SSS branch para maging permanent number. Pumili ng monthly income at payment scheme na kaya po natin. Then maghulog sa inyong napiling payment scheme kung ito ba ay monthly, quarterly, semi-annual o annual payment option. Ituloy-tuloy lang ang kontribusyon para sa masecure na kinabukasan. Kung kayo po ay isang 50 years old ay need nyo lang makapaghulog sa loob ng 10 taon para ma-qualified bilang SSS pensioner at makatanggap ng buwanang pension at 13th month taon-taon. Alam nyo bang marami pong benepisyo ang pagiging SSS member? Isa na rito ang pagkakaroon ng retirement pension. Proteksyon sa ilalim ng SSS para sa contingencies tulad ng disability, death at funeral benefits. Magkakaroon ka rin ng access sa loan programs tulad ng salary, personal loan, calamity at maging ang pensioners loan at iba pa. At may makukuha ka ring benepisyo para sa iyong mga dependents bilang mga survivorship sakaling ikaw ay mamatay na. E gaano ba kahaba ang dapat ihulog sa SSS? Kung kayo po ay isa ng 55 years old, kailangan nyo lang makapaghulog ng at least 10 years o 120 months para makapag-avail po tayo ng retirement benefits. Kung kayo po ay isa ng 56 hanggang 65 years old, ay kailangan lamang po natin na makumpleto ang minimum na kontribusyon para makapag-avail ng retirement monthly benefits. Kung hindi po makukumpleto ang 10 years ay makakatanggap lamang po kayo ng one-time lump sum benefits mula sa SSS. Maaari po tayong makapaghulog ng 1,400 o higit pa depende po sa ating kakayahan. Mas mataas na hulog mas malaking benepisyo ang naghihintay po sa atin. Tandaan! Walang huli ang paghahanda para sa iyong kinabukasan. Mag-ipon sa SSS hindi lamang para sa iyo maging sa iyong pamilya dahil ang benepisyo ay hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa iyong maiiwang asawa at mga anak. Para sa pagpaparehistro, bisitahin lamang ang sss.gov.ph o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch dalhin lamang ang iba pang documentary requirements. Tandaan po natin, mas maaga at mas tuloy-tuloy ang paghulog, mas malaki ang iyong makukuhang pensyon sa hinaharap. Para sa mga nais magtanong o nais linawin sa SSS, ay maaari po tayong sumangguni sa kanilang hotline services at 1455 para sa agarang kasagutan. That's it! Naway nakapagbigay po ito ng pag-asa sa lahat ng nagnanais maging pensioner ng SSS. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.